ang mga kaganapan namin sa Maynila. Kaya for this video ay ito pala pagkatapos naming manindahan doon sa Divisoria ay ito on the way na kami papunta naman ng MOA. Nag-taxi na lang kami papunta ng Mall of Asia kasi paglabas namin ng mall ay may dumaan kaagad ng taxi. Ewan ko ba, sa tuwing kami ay bumabiyahe, hindi ko talaga naramdaman yung traffic dito sa Maynila. Char. Dahil ilang minuto nga lang ay nandito na kami sa Mall of Asia. Pagdating namin dito ay nag-ikot-ikot hanggang sa makita nga namin ito na mayroon na palang playground dito. Tuwa talaga yung aking kana kaya ayan, nag-slide na kaagad siya. Hinayaan na nga muna namin maglaro itong aming kana kasi wala talaga nito sa istansya ng public. Mayroon naman pero yun, sa loob ng mall magbabayad ka nga lang, charis. Hindi naman nagtagal yung laro ng aking kana doon sa may playground kaya pumasok na kami dito sa loob dahil maghahanap kami ng aming pang snack. Para maiba naman ay ito, pinili ko nga itong hindi ko pa talaga natikman ng mga pagkain. Dalawang flavor lang pala dito yung aking binili, chocolate at saka milk. At dito naman sa milk tea, wala akong ideya kung alin dito yung mas masarap kaya tinanong ko na lang sila kung alin yung best seller at ito na nga. Di naman ako nagsisi sa lahat ng aking in-order kasi lahat ay masarap. Baka kung gusto nyo din itry yung hindi nyo pa na-try mga mare ay dito pala yan sa food court ng Mall of Asia. Papunta na pala kami nito ng seaside dahil doon kami gagala ng aking buong pamilya pero hindi namin akalain na ito ay madadaanan namin ang cotton candy machine. Kaya huminto talaga kami dito at bumili at para makita na din namin kung paano gumawa ng cotton candy itong machine. Hindi naman mahirap magbayad mga mare kasi mayroon naman nakalagay na instruction. Pagdating namin dito sa seaside ay bumili kaagad ako ng ticket kasi yung aking kana ay gustong sumakay ng mga rides. Kasama pala ng aking kana na magra-ride ay ang kanyang pinsan. Ang daddy Afam ay hindi naman sumama kasi baka daw hindi kayanin. Charis. Ako naman ay hindi talaga ako sumama kasi natatakot talaga ako. Sarap talaga dito tumambay sa may seaside, lalo na pag ganito yung view. Kaya swerte talaga sa malapit na nakatira dito sa MOA kasi anytime ay pwede talaga sila dito makapunta para maglakad-lakad. Lalo na pag may bata ay ang sarap talaga dito dalhin. Nung mapagawi na kami dito sa may Ferris wheel ay nagyaya na nga itong aking kana na gusto niya ng sumakay. Gusto niya din akong isama pero ayaw ko talaga kasi natakot talaga ako sa heights. Kaya sila lang ni Daddy Afam ang sumakay. Ngayon na-experience na nila sumakay sa pinaka-tallest na Ferris wheel dito sa Pinas. Ilang minuto lang, ayan, nakita ko na sila, malapit na silang pababa. Wow! Huh? It's have aircon! O diba, tuwang-tuwa talaga yung aking kana. Para mayroon silang remembrance ng Daddy Afam ay ito, kinuha ko talaga yung copy ng kanilang picture. Tumambay na pala kami dito sa Glet kasi kami ay maghihintay na lalabas yung sunset. Charis. Pero yung aking kana ay nagyaya na sa dyan kasi mayroon pa naman siyang susunod na rides. Di naman nagtagal ay ito lumabas na nga yung sunset. Ang dami talaga ditong taong nag-aabang. Pero yung aking kana ay dito talaga siya mas excited. Nauna na nga sila dito ng kanyang pinsan. Kahit kailan ay hindi talaga ito natatakot ang aking kana sa mga rides. Sana namin dito maglaro kaya lang nung kami ay nanonood parang medyo ang hirap. At ganun nga din dito medyo mahirap pero pag ikaw ay naglalaro ng basketball ay hindi ata mahirap. Kaya dito na lang kami naglaro sa larong ito na wala ka talagang katalo-talo. At ito na nga yung itsura sa nanalo na wala talagang kahirap-hirap, charis. Bago ko kinuha na ng ticket, itong dalawa kong pamangkin ay tinanong ko muna sila kung kaya nilang sumakay dito. At yun nga, sabi nila ay okay lang daw. Kaya ito, kinuhanan ko na sila ng ticket.
Nag-dinner na din pala kami dito pagkatapos nila mag-rides. Inagahan na namin ditong kumain kasi para wala masyadong tao. Kasi pag medyo late ka dito ay talagang ang dami na talagang tao. Pagdating sa order ay hindi naman ako nahirapan maghanap kasi na-adapt na talaga ni Daddy Apam dito yung ating mga pagkain. Paborito talaga dito ni Daddy Apam ay yung chapsoy. Lalo na ito yung bulalo. Hindi naman kami dito naghintay ng matagal kaya ito na-serve kaagad ang aming mga orders. Katapos namin kumain ay naghiwa-hiwalay na kami nila kuya. Sila pabalik na sa kanilang bahay at kami naman ay ito bumalik na din kami dito sa aming hotel. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!